Sige mga tao, ang Islam ay kumakalat na parang cancer. Ikinakalat nito ang galamay nito sa mundo. Una, pinasobra nila ang populasyon sa bansa nila. Ngayon, ine-export pa nila ang nakakatakot na ideolohiya sa malayang mundo. Ang malayang mundo, pinakamasagana, advanced sa teknolohiya, at may magandang kalidad ng buhay. Kahit wala ang Islam, umabot ito sa kalagayang iyon. Ngayon, ipinapadala ng Islam ang mga tao mula sa mga bansang sobrang populasyon at mababa ang kasanayan sa kanluran. Pwede mo ring sisihin ang mga politiko sa kanluran. Pero hindi laging ganoon kasimple. Darating ang panahon na ang mga tao sa malayang mundo ang kailangang kumilos mismo. Kapag sinabi ko yan, ibig kong sabihin ay dapat silang magprotesta ng paulit-ulit hanggang mapilitan ng mga politiko na umaksyon. Ang UK, Australia, Canada, France, Germany at iba pang kanluraning bansa ay tila walang magawa at walang solusyon. Parang sumuko na ang UK. Sabi nila, baka wala na tayong magawa. Pati sentristang mamamayan ng UK, sinasabi na lang sa mga kababayan nila na tanggapin na lang ito. Ito na ang susunod na yugto ng ebolusyon ng UK. Oo, totoo yan. Ang mga bansa at lipunan ay nagbabago. Ang UK ay isang kolonyal na kapangyarihan. 100 taon ang nakalipas, 150 taon ang nakalipas. Ang US ay nagmamay-ari ng mga alipin. Nagbago rin naman ang dalawang bansang yon at humantong sa kasalukuyan nilang kalagayan. Pero hindi ibig sabihin na di na dapat magbago ang mamamayan ng mga bansang yon. Oo, nagbabago ang mga lipunan. Pero kailangan ding magbago ng mga tao. Dahil ang pagbabago na walang pag-aangkop ay nauuwi sa pagkawala. At hindi ko iniisip na ang isang sibilisasyon na kasing dakila ng kanluraning sibilisasyon ay nararapat na maglaho. Hindi ako naniniwala doon, lalo na kung ang dahilan ay barbariko, primitibo, at makalumang ideolohiya tulad ng Islam. Kaya, ano ang pagpipilian natin? Sa ngayon, protesta lang ang magagawa natin. Maaari tayong mag-pressure sa mga politiko para baguhin ang direksyon. At walang bansa sa kanluraning mundo na mas handa para gawin yon, kundi ang Estados Unidos ng Amerika dahil pinoprotektahan ng kanilang konstitusyon ang malayang pananalita. Ateista ako, pero gusto kong sabihin, pagpalain ng Diyos ang Amerika. Sa lahat ng iba pa naming bansang kanluranin, gaya ng UK, hindi rin protektado ang malayang pananalita. Pwede kang mag-tweet at asahan mo may kakatok sa pinto mo. Dito mismo sa Australia, noong huling bahagi ng nakaraang taon, Disyembre 2025 mabilis, na ipinasa ng ating Labor lefty woke na gobyerno ang kanilang mga batas laban sa hate speech. Kung tutuusin, simula noon, inasahan ko na may kakatok sa pinto ko. Wala pa naman, pero alam mo, kung mangyari man, ipapaalam ko sa'yo. Pero hindi pwede mangyari yan sa USA. At kaya mas handa ang mga Amerikano kaysa sa ating lahat pagdating sa pagharap sa problema ng Islamismo. Hindi ko alam ang pangalan ng Kristiyanong lalaking ito. Hindi ako Kristiyano, pero nagkaroon ako ng bagong pagmamahal, respeto at paghanga sa Kristyanismo. Una, dahil sa gamit ito, kasi alam mo, kailangan ng mga tao ng isang uri ng estruktura. Kailangan natin ng mga tradisyonal na halaga, mga pagpapahalaga sa pamilya, paghikayat na magkaanak, alam mo na, yung mga ganong bagay, siguradong may gamit ito. Sinasabi ng iba na lahat ng relihiyon, pati Islam, ay may gamit. Hindi ko lang talaga gusto dahil ang lipunang nabubuo mula sa Islam ay, alam mo na, kung anong klaseng lipunan ang lumalabas mula sa Islam. Pero pangalawa, mas mahalaga, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para mapahina ang pag-atake ng Islamismo. Nakita natin na ang ateismo ay nauwi sa wokeism at ito ay nagdudulot ng kaguluhan ngayon. Bilang isang ateista, sinasabi ko ito. Anong ibig kong sabihin? Ingnan mo siya. Hindi ko alam ang pangalan niya. Napanood ko na ang mga video niya dati. Sa tingin ko, nakatira siya sa Florida. Umiikot siya at hinihikayat ang mga Muslim na huwag magdasal sa mga kalye at pati na rin sa mga parking lot. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Saan ka pupunta? Tumayo ka. Tumayo ka. Umatras, 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 umatras. Umatras. Jesus. Umatras kayo mga Muslim. Lumayo ka, Muslim. Tingnan mo sila. Lahat sila ay mga Pakistani. Mga baguhan. Sabi ng libro mo na labanan ang mga di naniniwala kay Allah. Tama siya, hindi niya ito gawa-gawa. Tingnan mo, ito siguro ang tinutukoy niyang talata sa Quran. Kabanat Asiyam, talata 20 at siyam. Tingnan mo, paborito kong talata.
Labanan ng mga tao ng kasulatan, ibig sabihin, mga Kristiyano at Hudyo na hindi naniniwala kay Allah. Dahil malinaw na ang mga Kristiyano at Hudyo ay hindi naniniwala kay Allah o sa huling araw. Naniniwala sila, pero sa sarili nilang bersyon. Hindi nila itinuturing bawal ang mga ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo, si Muhammad. May halal at haram ang mga Muslim, samantalang hindi pareho ang halal at haram ng mga Kristiyano at Hudyo. Kaya may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng mga Kristiyano at Hudyo sa mga ipinagbabawal at ng pananaw ng mga Muslim sa mga ipinagbabawal. Kaya si Allah, na maling ideya raw ni Muhammad, ay nagsasabing labanan ang mga taong hindi nila kinakatay ng halal ang kanilang mga hayop. Hindi sila naniniwalang haram ang pagpapautang na may tubo o pagsusugal. Hindi sila naniniwala na ang pagkakaroon ng 4 na asawa ay halal. Hindi sila naniniwala na halal ang pagmamayari ng mga aliping sexual. Hindi lang ito tungkol sa mabuti, kundi pati sa masama. Hindi sila naniniwalang halal ang pakikipagtalik sa batang babae. Nasa Quran din ito. At huwag ipahayag ang pananampalataya ng katotohanan, sariling ipinahayag na pananampalataya ng katotohanan. Labanan sila hanggang magbayad sila ng jizya na buwis ng mga hindi Muslim. Hayagan at mayabang nilang sinasabi na sasakupin nila tayo at papabayarin tayo ng jizya. Hindi ka naniniwala? Tingnan mo ito. Kapag sinakop ng mga Muslim ang kalapit bansa, ano ang gagawin natin? Papatayin ba natin silang lahat? Hindi. Sabi ng propeta, ang unang gagawin mo ay anyayahan silang pumasok sa Islam. Kung tumanggi sila, sabihin mo sa kanila na inatasan kayo ni Allah na magbayad ng buwis. Buwis ang jizya. Kailangan nilang magbayad nito, kita mo? Kaya kapag nasakop ka nila at hindi ka lilipat sa Islam, kailangan mong magbayad ng jizya kung mananatili ka sa iyong pananampalataya. Ngayon, pakinggan mo ang susunod na bahagi. Kapag may sumanakay sa bansa, hindi kayo lalaban. Kami mga Muslim ang magpoprotekta sa inyo. Ang ganda nun. Kami mga Muslim ang magpoprotekta sa inyo. Kaya 50% jizya ang singil namin. Ang mga Muslim ay nagbabayad lang ng 25% buwis. Pero kayo ay maaari magbayad ng hanggang 50% na buwis. Ito mismo ang ginawa ni Muhammad sa mga Hudyo ng Khaybar. Subhanallah, sa ganitong kaliit na pera. At nag-enjoy ka pa. Ang 50% ay tinuturing na maliit. Nakaupo kayo sa bahay ninyo at namumuhay ng normal, pero Sharia ang umiiral na batas. Kaya hindi kayo magbubukas ng mga nightclub, hindi kayo makikapin. Kung tumanggi sila, kailangan nating lumaban. Kapag dilabanan namin kayo, huhulihin at gagawing alipin namin kayo at kukunin ang inyong lupa. Bibigyan ko kayo ng 2 magagandang pagpipilian sa darating na 40 hanggang 50 taon kapag ang mga Muslim ay naging malakas gaya ng nararapat. Inaasahan na magiging malakas sila sa susunod na 40 hanggang 50 taon. Iyan ang dapat nilang gawin. Labanan kayo. Balikan natin ang talata sa Quran na ipinakita ko. Ito ay likas na utos, okay? May ilang Muslim na kunwari lang na hindi ito utos ngayon, pero marami pa ring Muslim ang naniniwala na ito ay pangkalahatang utos. Ito ay naaangkop sa lahat ng panahon hanggang magbayad sila ng jizya gamit ang sarili nilang kamay habang sila ay napasuko. Kaya yan ang sinasabi ng ating Kristiyanong Amerikanong bayani. Umatras kayo, mga Muslim. Umatras kayo. Sinasabi ng inyong aklat na labanan ang mga hindi naniniwala kay Allah. Kaya niya ginawa yon dahil sinasabi ng inyong aklat na gawin yon. Malapit na kayong mag-Quran circle at bigkasin ang gawa niya, pero ang Diyos ninyo ay demonyo at mapupunta kayo sa impyerno maliban kung magsisi at tanggapin si Jesus. Si Jesus ay nagligtas at tinalo ang kamatayan. Si Muhammad ay nagbanta ng kamatayan. Yan ang pagkakaiba. Kayo'y napupuot sa mga tao sa ngalan ng Diyos. Kami naman ay nagmamahal sa mga tao sa ngalan ng Diyos. Kaya kami nandito. Dahil kayo ay napupuot sa mga tao. Dahil ikaw ay isang hangal at wad na propeta nadpatira sa puwit at nagpakasal sa isang 6 na taong gulang na babae. Dahil kayo ay napoput sa mga tao. Dahil isa kang hangal at huwad na propeta nagpatira sa puwit. Nagpatira sa puwit. Tinutukoy niya ang kwento ni Al-Zud na matatagpuan sa sariling mga sanggunian ng mga Muslim. At si David Wood ang dapat kilalanin sa pagpapaalam niyan sa buong mundo. Hanggang ngayon, hindi pa rin yun napasinungalingan ng mga Muslim. Iyon ang punto niya. Dahil ang iyong huwad na propeta ay tanga na pinasok sa puwit at nagpakasal sa isang 6 na taong gulang na babae. Oo, yun na nga. Mga mahal kong Amerikano, magagawa ninyo yan dahil pinoprotektahan kayo ng inyong napakagandang konstitusyon. Oh, mahal ko ang Amerika. Kaya sinusubok ngayon ng lahat ng bansang ito
lahat ng ating mga kanluraning liberal na demokrasya at dumadaan sila sa stress test. Tingnan natin kung lalabas silang panalo sa dulo. Kaya ba nating talunin ang pag-ataking ito ng Islamismo? Sabi ko sa iyo tulad sa UK, sa Australia, sa tingin ko medyo natitinag tayo. Sige, hindi pa ako sumusuko. Hindi ko pa rin iniisip na talo na tayo. Maniniwala ko na ang mga bansa natin, kabilang ang Pransya, Alemanya at kandurang Europa, ay magtatagumpay laban sa pag-usbong ng Islamismo. Pero ang Amerika, sa hindi ko alam na dahilan, dahil sa mga proteksyon ng konstitusyon nito, sa tingin ko, mas handa silang harapin ang problemang ito. At ito ay isang malaking pagsubok sa konstitusyon ng Amerika. Isang konstitusyon na naisulat halos 250 taon na ang nakalipas. Minsan sinasabi ko, kahit sina Thomas Jefferson at mga tagapagtatag ng Amerika, hindi rin nila inasahan ang mga problemang lilitaw, tulad ng kalayaan sa reliyon. Paano kung ang Islam ay magsimulang lumawak o umunlad sa Amerika pagkalipas ng 250 taon? Dapat ba nating pigilan ang kanilang karapatang isagawa ang kanilang relihiyon na malinaw na labag sa konstitusyon? Dapat ba natin silang payagan? Kaya malinaw na hindi nila alam o maisip yon. Pero ang karapatang magdala ng armas, dahil alam nila ang kahalagahan ng pagtindig laban sa mapaniil na pamahalaan. Ang karapatang magdala ng armas at malayang pananalita ay, para sa akin, kamanghamanghang dalawang simpleng probisyon. Iyan ang kaibahan ng Amerika. Ang Australia ay secular ayon sa konstitusyon. Maganda yon, pero sa parehong panahon, nagbibigay ang makabagong Australia ng pera ng mga nagbabayad ng buwis para sa mga Muslim na magtayo ng mosque. Paano hindi yun labag sa konstitusyon? Dahil wala tayong konstitusyonal na kalayaan sa pananalita, kaya nilang magpasa ng batas tulad ng hate speech laws na ipinasa ilang buwan na ang nakalipas. Kaya para sa akin, ang mga nagtatag ng Amerika ay mas mataas kaysa sa ibang mga nagtatag ng bansa. Lahat ng bansa natin ay dumadaan sa ganitong pagsubok. Sa tingin ko, Amerika ang pinakamahalagang bansa at rurok ng kanluraning sibilisasyon. Pero higit pa dyan, sa tingin ko, ito rin ang pinakahanda at pinakakayang lumaban sa Islamismo.